Karanasan ni Noli at Tasyo. Walang eksaktong taon, lugar ng Samar. Salamat sa pagtanggap ng aking kwento kay Waga. Alam kong marami ang hindi naniniwala sa ganitong uri ng karanasan. Subalit bilang gumaganap sa mundo ng espiritual o tinatawag nilang albularyo, marami kaming karanasan na kung ikikwento mo ay mahirap nga namang paniwalaan. Ito ay kabaliwan para sa ibang mga tao, lalo na kapag gumagamit na kami ng espiritual na sandata. Hinahanap nila yon upang magkaroon ng patunay. Subalit hindi yon makikita ng isang normal na mga mata, maliban sa pinagpala o pinagkalooban ng espiritual na mata upang magising sa katotohanan na totoo ang mga lehitimong manggagamot na lumalaban sa mga aswang at sa kahit na anong uri man ng masamang nilalang. At sa maniwala man kayo sa akin o hindi, mas nagkakaisa pa ang mga aswang kesa sa mga hindi lehitimong manggagamot, lalo na sa panahon ngayon na nagpaparinigan sa internet upang siraan ang bawat isa. Samantalang hindi naman dapat ang bawat manggagamot ang magkakalaban dahil ang tunay nating kalaban dito ay ang masasamang nilalang na parang isang magnanakaw na pumipili ng kanilang bibiktimahin. Simulan natin ang kwento naming magkaibigan at kung paano kaming nagkaisa para labanan ang kampo ng kadiliman. Noli, gagayahin ko yung si Lolo. Ang galing-galing kaya niyang manggamot. Minsan nga kinausap ko siya para tingnan ko ano yung mga gamit na meron siya ron. Ang daming medalyon. Pero nakakatakot kapag may ginagamot siya. Sigaw ng sigaw na parang nasasaktan sa ginagawa ni Lolo. Pero wala naman akong makitang patpat na ipinapalo niya ron. Basta sa tuwing pinapadyak niya yung kanyang paa sa lupa at minumustya yung kanyang kamay, sumisigaw yung pasyente. Akala mo nababaliw na talaga. Oo, alam ko naman yun. Gustong gusto mong gayahin ng Lolo Waldo mo. Pero syempre, mas magaling pa rin ang lolo ko dyan, si Lolo Vic. Ano ka ba, Noli? Magkaibigan naman ang lolo natin kaya pareho lang sila ng galing. Sige na nga, ayaw malamang malalamangan Sa pool magmula sa aming pagkabata, palagi na kaming magkasama ni Noli. Isinasama kami noon ng dalawang matanda sa tuwing magtutungo sila sa isang kuweba at dun sa kuwebang yon, may kung anong ritual silang ginagawa. Nagbubuhos ng tubig sa buong katawan gamit ang baon ng niyog na nagtataglay lamang ng isang mata. At yun ang ginagamit nilang panabo hanggang sa magsalita ang matanda na si Lolo Waldo. Noli at Tasyo, halina kayo at nang mabasbasan. Banalang tubig na ito. Pwede po bang si Tasyo na lang? Ang lamig-lamig po kasi niyan. Uy Noli, tayong dalawang tinatawag ni Lolo. Tara na. At sa pagdating nga namin doon, sabay kaming binuhusan ng dalawang matanda. Ang lamig naman po, Lo. Wala pa naman kaming dalang pamalit na damit. Giginawin ako nito. Aba Noli, huwag kang maraming reklamo. Ang ginagawa namin ito ay para sa inyo rin upang lobosan na kayong magkakilala ng inyong mga gabay. Tingnan mo nga si Tasyo tuwang-tuwa pa habang binubuhusan ng tubig. Samantalang ikaw ang dami mong reklamo. Ipinagpatuloy ng dalawang matandang ritual na wala kaming kaide-ideya ng mga oras na yon na isa na pala yun sa pamamaraan upang magtagpo ang landas namin ng aming mga gabay. Maya-maya pa, sabay kaming napasigaw ni Noli nang makitang isang malaking ahas na umiinom sa bukal ng tubig. Huwag kayong maingay na dalawa riyan. Hayaan nyo siya. Nauuhaw ang isang nilalang na nasa anyo ng ahas. Batuhin na natin yan, Lo. Baka maya-maya niyan tayo pang matuklaw. Diyan pala siya umiinom. Tapos ibinuhos niya pa po sa amin ng tubig. Kinikilabutan tuloy ako. Ang sabi namin sa'yo, Noli, huwag kang maingay. Hayaan natin siya. Hindi mo ba alam na ang nilalang na yan? Siya lamang naman ang tagapagbantay rito. Kaya hindi natin siya maaaring saktan. Nauunawaan mo na ba, Noli? Tagapagbantay ang ahas na yan? Hindi naman po kapani-paniwala. Huwag ka nang maingay, Noli. Kung ano man ang sabihin nila Lolo, sundin na lang natin. Sila ang mas nakakaalam rito. Matapos ang sinagawang ritual ng paglilinis, nagsindi pa ng kandila ang dalawang matanda. Saka kami umalis sa loob ng kuweba habang ginaw na ginaw papauwi ng tahanan. Sige na Tasyo, dito na kami ni Lolo Vic. Pagkita na lang tayo sa isang araw O kaya ipapasyal na lang ako dyan sa tahanan ninyo. Magdadala ako ng gagamba. Sige Noli, walang problema. Hihintayin kita sa bahay namin Naghiwa-hiwalay kami sa isang cross na daan
kung saan habang papalayo na kami ni Lolo Waldo, may nakasalubungan kaming 5 lalaki. Nakayuko sila habang naglalakad. Suot-suot ang kanilang salukot na ginagamit na panabing sa kanilang muka upang hindi lubusang masinaga ng araw. Sambit pang wika sa akin ni Lolo habang patuloy na tinitingnan ng 5 kalalakihang yon na bahagyang lumihis ng daan nang makita kami. Tasya, mag-iingat ka sa 5 lalaking yan. Huwag na huwag kang lalabas sa 10 oras ng gabi dahil ang mga yan ay nasa lahi ng mga aswang. Aswang hulo? Wala pa naman po kong nakikitang ganun. Pero madalas sa mga ginagamot mo noon may umaamin na aswang sila. Totoo po ba ang mga yan? At saka, bakit po nasa katawang tao? Tao rin naman silang tulad natin. Subalit hindi sila normal. May kakayanan silang magbago ng anyo. Kaya nilang gayahin ng isang malaking itim na aso o kahit na ang pusa. At ang kanilang orihinal na anyo sa gabi ay mas nakakatakot. Kayang-kaya nilang lapain ng isang tulad mo na wala pang sapat na lakas para kalabanin sila. Bakit po parang natakot sila sa atin kanina? Pansin ko dito dapat ang tumbok ng daan nila pero lumihis po sila dun sa kabila. Dahil sa nagkakaisa ang mga yan at hindi nila ako kaya, papalapit pa lamang ako sa kanila. Nararamdaman na nila ang aking presensya na kung sakasakaling magkamali sila sa mga oras na ito, kaya ko silang paslangin sa pamamagitan ng espiritual na kaalaman na tinataglay ko ngayon. Kaya po pala parang nagmamadali sila. Nagsipagsuutan na nga po dun sa masukal na damuhan at nag-uunahan pa. Sa pagbabalik namin sa tahanan ni Lolo, kaagad akong kinumpronta ni Lola patungkol sa pagsundo ni Inay sa kanilang tahanan. Ay apa Tasya, umuwi ka na raw muna, sabi ng iyong nanay. Palagi ka na lamang raw nandirito sa tahanan namin. Tingnan mo yung pinagagagawa sa'yo ng lolo mo. Basang-basa ka na naman ng tubig. Ay Waldo, pagbihisan mo na nga itong si Tasya para makauwi na muna roon sa kanilang bahay. Matapos kong makapaghanda, sinamahan pa ako ni Lolong papauwi sa amin upang makasiguro na walang mangyayari sa aking masama. O siya, sige na po. Hanggang dito na lamang ako. Hindi na ako papasok sa loob ng inyong tahanan. Baka mapagalitan pa ako ng iyong nanay. Alam mo naman yon. Ayaw na ayaw kang magtutungo sa amin. Ewan ko ba kung bakit. Pero bukas bumalik ka uli roon sa amin ng lola mo. Kukuha tayo ng 1,000 ng kawayan. Gagawin nating kwintas mo para naman magkaroon ka ng pangsarili mong proteksyon sa madalas mong pagpunta sa aming tahanan. Bakit hindi na lang po medalyon ang ibigay niyo sa akin, Lo? Ang dami-dami niyo naman pong medalyon dun Kahit isa lang po. Hindi pa pwede sa iyong katawan niyon. Saka na lamang kapag nasa ustong gulang ka na para magtanga ng medalyon. Sige na nga po, Lo. Tatakas puli ako bukas kay Inay para magtungo po sa inyong tahanan. Sige na po at pumasok ka na. Baka galit na ang iyong nanay at makita ko rito. Sa pagpasok ko ng aming tahanan, bumungad sa aking harapan ang galit na si Inay na nakaupo sa upuang yari sa kawayan. Anak, ayaw mo na bang umuwi rito sa bahay natin? Madalas ka nang nagtutungo sa tahanan ng lolo mo at kung saan-saan pa kayo nagpupunta. Tayo na nga lang 2 magkasama rito magmula nang mamatay ang tatay mo. Pasensya na po, Inay. Natutuwa lang po kasi ako rin kay Lolo Lalo na po kapag sinasama po ako ni Lolo sa mga ginagawa niya. Wala ka namang ibang matututunan dun kung di ang panggagamot. Pati na rin ang paghahanap ng kung ano-anong mga anting-anting. May tutulong ba yun sa'yo? Kaya magmula ngayon, wag ka na muna magtutungo roon Dahil kapag tumakas ka na naman dito, doon na kita papipirmihin. Naiintindihan mo ba, Tasyo? Opo, Inay. Pasensya na po. Dahil sa mga sinabing yun ni Inay, hindi natuloy ang pagkuha namin ni Lolo ng 1,000 ng kawayan. Kaya naman ilang araw din akong nanatili sa aming tahanan hanggang sa dumating si Noli na may daladalang posporo kung nasasahan ang kanyang mga alagang gagamba. Akala ko nandoon ka pa sa tahanan ng lolo mo. Nagtungo ko roon. Ang sabi sa akin, nandirito ka ng araw. Tingnan mo yung mga gagamba ko, ang lalaki. Patingin nga. Oo nga no. Meron naman ako dyan pero wala yung kalaban-laban sa dala mong gagamba. Ano yung nasa likuran mo? Aling nasa likuran, Tasyo? Ayan bumubukol sa damit mo. Ito ba? Ito ang libreta ni Lolo. Palihim kong kinuha. Kasi ayaw niya akong pairamin Gusto kong pag-aralan yung galing niya sa panggagamot.
Akala ko ba hindi ka interesado ron? Pero bakit parang ngayon mas interesado ka pa kaysa sa akin? Noon yun, pero gustong gusto ko na ngayon. Ito nga halika basahin natin. Mamaya na nga itong gagamba ko, tatago ko na muna. Sabay naming binasa ni Noli ang libreta ng kanyang lolo Vic. Kahit na nga ba anong pilit naming pagbabasa ay wala kaming maintindihan dahil sa nakasulat ito sa lingwaheng Latin. Kahit na pagbali-balik na rin pa naming unawain ay wala talaga kaming maunawaan. Ano ba yan, Noli? Bakit parang mukha naman tayong tanga rito? Ganyan ba talaga ang nakasulat dyan? Paano nababasa yan ng lolo mo? Subukan ko rin kayang kunin ng kay Lolo Waldo. Baka doon ay may maunawaan tayo. Sige Tasyo, total magkaibigan naman ng dalawang yun. Siguro ibabalik ko na ito kay Lolo. Tapos yung kay Lolo Waldo, itakas mo rin. Hintayin mo ko Pareho nating sabay na babasahin. Makalipas ang ilang araw ay muli akong nakatakas kay Inay. Dagli akong nagtungo sa tahanan ni Lolo. Alam ko kung saan nakalagay ang kanyang libreta at sa pagdating ko nga roon, tuwang-tuwa ang matanda sa muli kong pagbabalik. Mabuti naman at nakapasyal ka na uli rito, Apo. Akala ko'y nakalimutan mo na kami ng lola mo. Pasensya na po at medyo natagalan. Alam niyo naman po si Inay, pinagbabawalan po akong magtungo rito. Sino po mga bisita ninyo, Lo? Mga magpapagamot. Yung isa riyan ay nababalis lang, pero yung isang yon ay kinukulam. Kaya po pala parang masama yung pakiramdam niya at ang kanyang itsura ay hindi na po kaaya-aya. Nakakaawang tingnan ng isang yon. Biktima ng isang walang awang mangkukulam. Kaya nagkakaganyan ang kanyang balat. Pero kayang-kaya kong gamutin na yan. Kailangan lang na mahabang pasensya at pakikipagkumbati upang tigilan siya ng mangkukulam. Alo, saan niyo po natutunan ng lahat ng yan? Bakit po hindi kayo natatakot na harapin sila? At ang galing-galing niyo pong manggamot. Mahabang kwento, Apo. Sa dami ng pinagdaanan ko noon. Pero isa lang ang masasabi ko sa iyo. Ang lahat ng ito ay galing sa libreta na sa pagtagal ng panahon ay unti-unti ko ring nauunawaan. Alin pong libreta, Lo? Yun po ba yung nasa kwarto ninyo ni Lola? Yung nakalagay po ron sa may altar? Yun na nga yun, Tasyo. Maiwan na muna kita riyan. Babalikan ko ang aking pasyente. Sige po at dito lang po ko. Pero baka maya-maya po umalis rin po ko. Baka po kasi hanapin na naman ako ni Nanay. Papapagalitan na naman po ako nun. Ikaw ang bahala po. Basta wag mo kaming kalilimutang palaging pasyalan dito ha. Oo naman po, Lo. Pinapalamig ko lang po ang galit sa akin ni Nanay. Saka po ako nagtutungo rito. Para kahit papano naman mabawasan yung galit niya sa akin. At nang bumalik na nga si Lolo sa kanyang pasyente, dahan-dahan akong nagtungo sa kanilang silid. Subalit sa pagpasok ko roon ay nandoon si Lola na mahimbing na natutulog. Pabulong na wika ko pa sa aking sarili habang unti-unting inaabot ang libreta sa may altar. Unti na lang makukuha ko na, pero parang mataas pa rin. Siguro kinakailangan kong bangkong yon para lubusan ko ng maabot ang altar. Pero baka magising naman si Lola. Pag-aagalitan ako nito kapag pinakialaman ko ang gamit ni Lolo. Kinuha kong upuang yari sa kahoy at itinapat sa may altar hanggang sa makuha kong libreta nang hindi nalalaman ng dalawang matanda. Dagli ko itong inilagay sa aking likuran habang nakatakip ang aking mahabang damit na sa madaling salita, itinatakas ko iyon noon dahil na rin sa katigasan ng ulo ko para lamang matuto sa kalaman ni Lolo. Oy Noli, nandito na ang libreta ni Lolo Waldo. Buksan na natin. Sige nga Tasyo, patingin ako. Ito, halos magkapareho lang Yung kay Lolo Waldo at Lolo Vic, wala namang pinagkaiba. Pero baka may Tagalog naman ito para maunawaan natin. Binuksan namin ang bawat pahina, subalit nakaramdam ako ng matinding pangingilabot. Hindi ko maintindihan kung ano yon at kahit na si Noli ay ganun din ang naramdaman. Napansin mo ba Tasyo? Naninindig ang balahibo sa aking braso. Pati ikaw Ano kaya ito? Bakit ganito ang pakiramdam? Samantalang sa libreta ng Lolo Vic mo, wala naman tayong kakaibang naramdaman. Aba ewan ko Tasyo. Sinauli ko na nga yung libreta ni Lolo Vic kasi baka hanapin pa. Patuloy ang kaganapan sa aming pagbabasa. Hindi ko alam kung bakit sabay naming nauunawa ni Noli kung ano ang nakasulat roon kahit na nasa lingwahe pa ito ng Latin. Marahil ay may iilan ding nakaranas nito noon na may mga lolo tayong manggagamot at itinatakas natin ang kanilang libreta para basahin at unawain kung ano nga bang nilalaman nito.
Tasyo, sumasakit ng ulo ko. Parang hindi yata kayang tanggapin ng utak ko yan. Ikaw ba? Habang tumatagal kasi tayo sa pagbabasa parang patuloy pa rin ang paninindig ng balahibo ko sa buong katawan hanggang sa bato ko. Pareho lang naman tayo, Noli. Pero ako rin, sumasakit na rin ang ulo ko. Siguro, ibalik ko na muna ito kay Lolo. Kakaiba ang mga nakalathala rito. May mga dasal na hindi pa akma sa atin. Baka mabaliw tayo nito. Yun ang iniisip ko Pero nakakapagtaka lang. Pareho lang naman to ng libreta ni Lolo Vic. Pero bakit parang mas nauunawaan natin itong kay Lolo Waldo? Wala namang pinagkaiba. Imbis na kaagad ay may sa uli ko sa tahanan ni Lolo, tinawag ako ni Hinay na naging dahilan ng pagkaantala ng pagbabalik ko sa tahanan ni Lolo. Nanatili sa aking silid ang libreta. Ikinatago-tago ko yun sa aking damitan upang hindi masulya pa ni Inay ang palihim kong kinuwang libreta ni Lolo Waldo. Anak, Tasyo, nasaan ka ba anak? Nay, nandito po ako sa aking silid. Ano namang ginagawa mo riyan? Tanghaling tapat. Hindi ka naman dating madalas na tumatambay dyan. May ginagawa lang po, Inay. Mayroon po ba kayong ipag-uutos sa akin? Wala naman. Akala ko kasi nagpunta ka na naman sa bahay ng lolo mo. Bakit po ba, Inay? Ayaw na ayaw niyo po akong papuntahin dun. Ano po bang malalim na dahilan? Napabuntong hininga si Inay sa aking pagtatanong na para bang may malalim itong dahilan sa pagbabawal sa akin hanggang sa muling magsalita ng, balang araw ay malalaman mo rin ang dahilan anak. Pero sa ngayon, mananatili mo ng lihim ang lahat ng nangyari. Bata ka pa na hindi mo pa lubusang mauunawaan ang sasabihin ko. Pero Inay, ano po ba talaga yun? Pinag-iisip niyo naman po ako At isa pa po binatilyo na po ako. Sa tingin ko naman mauunawaan ko na ang lahat ng sasabihin mo sa akin. Ano po ba yun? Sige na't maiwan na kita dyan. Magluluto pa ako ng makakain natin. Binaliwala na lamang ni Inay ang aking muling pagtatanong. Saka nagtungo sa aming kusina. At nang makita kong muli na siyang abala, parang may bumubulong sa aking isipan na muli kong buksan ang libreta upang ipagpatuloy ang aking pagbabasa. Anong pahina ba ang gustong ipabasa sa akin ito? Ito ba? O ito? Pagdarasal? Paulit-ulit kong basahin ito? Pero paano? Umaga at gabi? Bahala na. Uunawain ko na lang lahat ng nakasa dito. Tahimik akong patuloy na nagbabasa sa aking silid at ang pakiramdam ko ng mga oras na yon, may mga nagbabantay sa akin, subalit hindi ko sila nakikita. Pero may mga naririnig ako na nagbubulungan sa aking paligid. Sinong nandiri yan? May iba pa bang nandito sa aking silid? Naririnig ko kayo. Sa tuwing magtatanong ako at magsasalita, tumatahimik sila na para bang nagmamasid lamang sa akin sa kung ano ang aking ginagawa. Anak, Tasyo. Nandito na naman si Inay. Bakit po, Inay? Sinong kausap mo dyan? Wala po. Wala naman pong ibang tao rito. Naririnig kasi kita nagsasalita Baka kung napapano ka na dyan ha? Hindi po ako yun, Inay. Baka naman po ginigunin niyo lang. Lumipas ng 2 linggo. Nasa sa akin pa rin ang libreta. Hindi ako makatakas kay Inay hanggang sa si Lolo Waldo na mismo nagtungo sa aming tahanan upang magtanong patungkol sa kanyang libreta. Tasyo, apo. Nandito ang Lolo Waldo mo sa labas ng bahay ninyo. Patay, nandiyan na si Lolo. Napansin niya yata na walang libreta sa kanyang altar. At nang marinig ni Inay ang boses ni Lolo, siya na mismo ang nagbukas ng pintuan. Subalit kakaiba ang ugali na kanyang ipinakita sa matanda hanggang sa pagsabihan nito si Lolo patungkol sa kanyang nakaraan. Ilang beses ko hubang sasabihin sa inyo, Itay, nalayuan niyo na si Tasyo. Hindi niyo ho ba nauunawaan ang mga sinasabi ko? Ang dami-dami niyong natutulungan. Pero nung oras na kailangan namin kayo, hindi niyo kami napagbigyan. Sonia anak, hanggang ngayon pa rin ba? Hindi mo pa rin matanggap-tanggap sa iyong sarili kung ano ang nangyari sa iyong asawang si Arman. Hindi ko kasalanan ang nangyaring pagkamatay niya at walang may kagustuhan noon. Maliban sa mambabarang na nagpasakit kay Arman. Kaya naman Sonia, huwag mong isisi sa akin. Sa kadahilanan ng mga panahong iyon, dumagsa ang mga nagpapagamot sa aming tahanan at huli na nang dumating tayo. Wala nang buhay ang iyong asawa. Tumawag pa ako ng malalakas na babaylan upang muling may balik ang kaluluwa ni Arman. Subalit huli na ang lahat.
tuluyan niya nang nilisan ng mundo. Kaya naman sana Sonia, kalimutan mo ng lahat ng yon at wag mo na akong pagbawalan sa aking apong si Tasyo. Apo ko siya at ikaw ay aking anak. Nanahimik si Inay sa mga sinabi ni Lolo. Samantalang ako naman, doon ko lamang nalaman ang nangyari kay Itay na isa pala siya sa biktima ng mambabarang. Dahil ng mga panahong yon ay sanggol pa ako na wala pang muwang sa mundong ito. Inay, Lolo, tama na ho yan. Lo, yung libreta ho bang pinunta nyo rito? Pasensya ka na po sa nangyari sa amin ng iyong inay. Pati ikaw ay nadadamay rito. Wala po yun sa akin, Lo. Pasok po muna kayo rito sa loob ng bahay. Hindi na Apo. Yung itim na libreta lamang ang pinunta ko rito. Sige po, Lo. Kukunin ko lang po sa silid. Saglit lang po at hintayin niyo po ko rito. Nagpatuloy ang pananahimik ni Inay hanggang sa maupo na lamang ito sa aming upuang yari sa kawayan. At nang makuha ko ng libreta sa aking silid, tatakbo akong nagtungo kay Lolo upang iabot ang itim na libreta. Huwag ka po sanang magagalit sa akin, Lo. Hindi ho ako nagpaalam sa pagkuha ng libretang yan. Kasi naman po, huwag ka nang magpaliwanag Apo. Alam ko nang sasabihin mo. Dahil ang lahat ng yan ay pinagdaanan ko rin magmula pa sa aking pagkabata noon. Sigurado ka po, Lo? Hindi ka po galit sa ginawa ko? Hindi ako galit, Tasyo. Natutuwa pa nga ako dahil sa nagkakaroon ka na ng interes sa ganitong kaalaman. Maya-maya pa'y nagpaalam na si Lolo hanggang sa umalis ito nang hindi pa rin nagsasalita si Inay. Nay, narinig ko po lahat ng usapan ninyo ni Lolo. Yun po pala ang naging dahilan ng pagkamatay ni Itay. Pero Inay, maawa po tayo kay Lolo. Wala po siyang kasalanan sa nangyari kay Itay at hindi niya po gusto yun dahil ang layunin niya lamang ay pagtulong. Sana po Inay maging maayos na po kayo ni Lolo. Mahirap na po ang may kasamaang loob Inay, lalo na po kung magulang pa po ninyo. Tumayo si Inay sa kanyang pagkakaupo na para bang wala man lamang itong narinig. Subalit napansin kong luha sa kanyang mata na pilit niyang itinatago sa akin. Makalipas ang ilang taon, lubusan na kaming nagbinata ni Noli. Nagkaayos na rin si Inay at Lolo patungkol sa kanilang tampuhan noon na kung hindi ko pa sinuyo si Inay upang humingi ng tawad kay Lolo, lilipas na naman ang taon na mayroon pa ring hidwa ng dalawang mag-ama. Lo, naalala niyo ho ba nung kabataan ko? Kung paano kong itakas ang libreta ninyo. Ngayon ko naunawaan ang lahat nang itinuro niyo sa akin kung paano pag-aralan ng tamang libretang ito. Nakakatawa man pong isipin pero pati itong si Noli, itinakas din ang libreta ng kanyang Lolo Vic. Wala namang nangyari sa pagtakas ko noon sa libreta ni Lolo Vic. Parang wala man lamang akong naramdamang epekto. Nung malaman-laman ko kaya pala, selyado ang libretang yun na kahit na sino mang magbukas ng bawat pahina, walang maunawaan kahit na isa. Patungkol naman sa aking libreta, ano bang naramdaman ninyo nang itakas ito noon ni Tasyo? Naku Lolo, kakaibang pakiramdam. Hindi nga namin may paliwanag ni Noli. Lalong-lalo na po nung nag-iisa na lamang ako, matinding pangingilabot. Tapos habang binabasa kong libreta, may mga naririnig akong nagsasalita. Yun pala ang inilaan ninyong gabay dun sa libreta. Sila mismo nag-uusap. Hindi ko nilalagyan ng selyo ang aking libreta dahil alam ko na may nagbabantay roon at kung hindi karapat-dapat ang hahawak ng libretang yon, maaari silang mapaso at hindi lang kilabot ang kanilang mararamdaman o pwede silang mawala ng malay lalo kung gagamitin sa kasamaan ng libreta. Ito ang tatandaan ninyong dalawa. Total ang lahat ng aming kaalaman ay naipasa na namin sa inyo. Pati na rin ang karunungan ni Vic ay naipagkaloob na sa iyo, Noli. Wag na wag ninyong gagamitin sa kasamaan ng lahat ng yan. Dahil kung kasamaan ang gagawin ninyo, kasamaan din ang babalik sa inyo. Subalit kung gagamitin ninyo ang karunungan sa kabutihan, kabutihan din ang ibabalik sa inyo ng Panginoon. Salamat po sa paalala at sa pagtsatsagang pagtuturo sa amin. Hayaan niyo Hulo, kung paano niyo po itong ginagamit sa kabutihan, ganun din po ang gagawin namin ni Noli. Naging lubusan na ang pagtanda ni Lolo, pati na rin ni Lolo Vic, at ang lahat ng kanilang mga tungkulin ay ipinasa na sa amin ni Noli. Kaya naman ang pumanaw si Lolo at Lola dahil na rin sa sobrang katandaan, ang lahat ng kanyang mga parokyano ay lumapit na sa akin upang sa akin na magpagamot.
Hanggang sa isang araw, sa maniwala man kayo sa akin o hindi, may mga aswang na nagpapagamot sa akin. Subalit piling-pili lang ang ginagamot ko noon. Kung masama ang kanyang ginagawa, imbis na gamutin ko, binibigyan ko sila ng babala na kung sakaling ulitin nila ang kanilang masamang gawain, ako na mismong tutugis sa kanila upang paslangin. Tasyo, maaari mo ba akong tulungan? May sugat ako. Aling Ninya, ano hong nangyari sa tagiliran ninyo? Tinamaan ako ng sibat na kawayan. Tinugis ako ng mga tao roon sa aking tahanan. Dahil sa ang nangyayaring pagkawala ng mga bata roon, ay sa akin binibintang. Hinabol ako ng mga kalalakihan at sinunog pa ang aking tahanan. Tasyo, tulungan mo ko. Ikaw lamang ang makakatulong sa akin dahil ikaw ang nakakaalam ng tunay kong pagkatao. At alam mong hindi ako masama, Tasyo. Oo, at isa akong aswang pero hindi ako pumapaslang ng tao. Pumasok ka sa loob ng tahanan, Aling Ninya. Nakikita ko ng sulo ng mga umahabol sa'yo at papunta sila rito. Maya-maya pa'y dumating ang nasa 15 kalalakihan. Karamihan doon ay may dalang sibat na kawayan at ang iba naman ay may daladalang itak. Oy, Tasyo, ilabas mo na yung tinatago mo riyan. May nakakita sa'yo. Pinapasok mo ang aswang na si Aling Ninya. Masama yan, kaya dapat lang siyang paslangin. Oo nga, Tasyo, ilabas mo na rito yung babaeng yan. Hindi mo ba alam na marami ng kabataan ang nawawala? At para matigil na ang lahat ng yon, kinakailangan ng sunugin ang katawan ng matandang yan. Huminahon kayo. Mukhang mali yata ang tinutugis ninyo. Mabuti si Aling Ninya. Oo't nasa lahi siya ng mga aswang. Subalit hindi siya tulad ng iniisip ninyo. Mabuti ang kanyang kalooban. Bagkus ay nakakatulong pa nga siya na paminsan-minsan ay nanggagamot. At hindi niya ginagamit ang kanyang kaalaman sa kasamaan. Nauunawaan ba ninyo yon? Pero alam kong nakikita ninyo siyang nagbabago ng anyo, nagiging aso o na kahit na anong uri man ng hayop na kanyang gayahin. Subalit hanggang doon na lang yon. Mga ligaw na hayop lang ang kanyang pagkain na kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili upang hindi pumaslang ng tao. Alam niyo ba kung bakit totoo ang sinasabi ko? Dahil kung tunay siyang mamamaslang, dapat ay isa sa inyo ay nawalan na ng buhay. Tasyo, ginagalang ka namin. Pero hindi mo may pagkakait sa amin ang mag-isip ng masama dyan sa matandang yan. Walang ibang kukuha ng mga kabataan kung di siya. Sino pa bang aswang sa lugar na ito? Kung di ang matandang yan lang naman. Diyan kayo nagkakamali. Maraming dumadayo ritong galing sa ibang lugar. Bumababa ng sityo para lamang mabiktima ng mga kabataan. At kahit na ng matatandang may karamdaman. At kung gusto nyong mapatunayan ang sinasabi ko, bigyan ninyo ng pagkakataon si Aling Ninya. At maghihintay tayo sa 10 oras ng gabi upang mapatunayan sa inyo na hindi si Aling Ninya ang gumagambala sa ating sityo. Bagya silang nag-usap-usap kung ano ang maaari nilang gawin hanggang sa nakapagdesisyon na tugisin ang sinasabi ko na mga dayuhang aswang na nagtutungo pa sa aming sityo. Sige, Tasyo, pagbibigyan ka namin. Subalit kung magkakamali ka, ipaubaya mo na sa amin yan si Aling Ninya. Kami mismong pupugot sa kanyang ulo at susunugin namin ang kanyang buong katawan upang ang lahat ng kanyang kakayanan ay maging isang abo na lang. Nakahinga ng maluwag si Aling Ninya. Subalit bakas pa rin sa kanyang mukha ang matinding takot hanggang sa magbigay ako ng araw ng kanilang pagbabalik dahil sa masama pang kalagayan ni Aling Ninya. Malaking sugat ang kanyang natamo na kinakailangan munang pagalingin. Aling Ninya, tiisin niyo lang ho yung sakit. May ilalagay ho ako sa sugat ninyo. Aray nako, Tasyo, ang sakit na, para na akong mamamatay. Pasensya na ho pero ito yung kinakailangan kong gawin. Tiisin nyo lang ho at wag ho muna kayong lalabas ng aming tahanan hanggat hindi pa ho lubusang umihilom ang inyong sugat. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw ng aking itinakda at sa muling pagbabalik ng mga kalalakihan, mas dumami na sila na nasa bilang na ng 20. Sambit pang wika sa akin ni Noli nang maimbitahan ko sa aming tahanan upang mapatunayan sa mga kalalakihang yon na totoo ang sinasabi ko na hindi si Aling Ninya ang kumukuha ng mga kabataan. Naku, Tasyo, pinag-aaksihan mo ng oras ang mga yan. Wala naman silang alam eh. Ganoon na nga, Noli. Pero para mailigtas ang buhay ni Aling Ninya, gagawin ko dahil mabuti ang matandang yan. Sa bagay, kesa naman si Aling Ninya mapahamak.
Tara at puntahan na natin sila ron. Isama natin sila kung saan natutungo ang mga aswang. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang tapang nila. Ang tatalim pa ng tabak at ang hahaba ng bulo ng kawayan. At yung isa pa ron, may dala-dala pang baril. Ay nako, ewan ko na lang sa inyo. Kung hindi kayo magsipagtakbuhan mamaya, kaya nyo lang si Aling Ninya dahil mabait ito. Pero kung makakasagupa ninyo, yung hayok na hayok sa laman, ewan ko na lang talaga kung saan pupulutin yung tapang ninyo. Sumama sa amin si Aling Ninya upang linisin ang kanyang pangalan. At nang makarating na nga kami sa lugar kung saan nagpapalit ng anyong mga dayong aswang, ipinakita ko sa kanila mismo ang pagpapahid ng langis ng mga ito sa kanilang buong katawan. Huwag kayong maingay, panoorin nyo lamang ang kanilang gagawin. 3 lamang silang magkakasama ngayon, subalit paminsan-minsan ay marami sila. Pagmasdan ninyo ang dahan-dahang pagbabago ng kanilang anyo. Manghang-manghang mga kalalakihang yon nang makita nilang lubusang pagbabago ng 3 sa kanila mismong harapan. Totoo nga sinasabi ni Tasyo, ang mga aswang na ito ang gumagambala sa atin. Ano pang ginagawa ninyo? Lusubin na ninyong 3 yan. Yun lang ay kung kaya nyo. Ngayon ay huwag na ninyong sasaktan si Aling Ninya dahil hindi siya tulad ng mga yan na mga halangang kaluluwa na pumapas lang ng walang kalaban-laban. Magtatago na lang ba kayo riyan? At hindi ninyo papaslangin ng 3 yan? Akala ko ba matatapang kayo? Pero bakit ngayon? Parang bumaluktot naman yata yung buntot ninyo. Sa dami ninyong yan, wala man lamang nagtatangkang sumugod. Lakas loob na ikinasa ng isa roon ang kanyang daladalang baril at itinutok sa kanyang target. Subalit sa paulit-ulit niyang pagkalabit roon ni hindi man lamang ito pumuputok na mas lalong nagparamdam ng takot sa kanilang mga kasamahan. Ano ba yan? Kanino mo pang kinakalabit Paltik naman yata yung baril mo ni hindi man lamang pumuputok. Paghintay ka nga dyan, di kung hindi pumuputok, sumugod ka na kaya. Di ba ilang araw na nating hinahanap ang mga yan? Tapos nandito na ngayon sa ating harapan, hindi pa natin sugurin? Kung mauna ka na, hindi yung puro dada ka dyan. At dahil sa wala ni isang sumusugod, ako na mismong lumapit sa 3 yon na sumunod naman sinuli sa aking likuran, pati si Aling Ninya. Ayun na si Tasyo, patungo na sa 3 yon. Panoorin natin ang gagawin niya. Nakakapangilabot. Ang pangit ng itsura ng mga nilalang na yan. Hindi kaaya-aya ang kanilang mukha at ang kanilang buhok ay napakahaba. Sa pagbitaw ko ng mga usal bilang pagpapakilala sa mga ito, nagulat sila na biglang napalingon sa aking kinatatayuan. Pasensya na't nagambala kung paghahanda ninyo. Sa totoo lang matagal ko na kayong sinusubaybayan dito. Subalit ngayon ko lamang kayo pinakialaman dahil ginagalang ko rin kayo. Pero parang lumalala na yata ang bali-balita patungkol dito sa aming sityo na marami ng kabataan ang nawawala. Kabilang ba kayo sa mga kumukuha ng mga kabataan dito? Paano kung sabihin ko sa iyo na kabilang nga kami roon? Ano namang magagawa mo? Wala naman. Papaslangin ko lang kayo. Kabilang ng mga kasamahan ninyo kung saan mang kabundukan kayo nang galing. Aling Ninya, kilala niyo ho ba ang mga ito? Hindi ko sila kilala, Tasyo. Pero madalas ko silang nakikita noon at alam kong sila ang gumagawa ng kabalbalan dito. Pati itong si Aling Ninya na dadamay sa kalokohan ninyo. Ayaw nyo na bang mabuhay? Mabuhay ng mapayapa sa kabundukan? Ba't hindi mga ligaw na hayop ang kainin ninyo? At hindi ang walang kalaban-labang sanggol na paborito ninyong kunin? Yon ang hinihiling ng aming puso at isipan. At wala ka ng pakialam roon. At sino ka ba? Kaya mo ba kaming harapin nang nasa ganyan kang sitwasyon? Mukhang minamalit kaya Tasyo na mabahong ito. Wala nga kayong kaide-ideya kung sino yung kaharap ninyo. Dayuhan nga kayo rito. Baka ito ng huling gabi ninyo rito sa aming lugar at dito sa lupang ito, maaari na kayong mabawian ng buhay. Muli akong nagbitaw ng usal na naging dahilan ng kanilang pagkataranta at dahil sa kanilang naramdaman, dali-daling nagsipagtakasan ng mga ito na sumuot sa masukal na damuhan. Pakakawalan mo ba sila, Tasyo? Hindi, Noli. Susundan natin sila upang malaman natin kung saan sila nagtatago. Aling Ninya, magaling na hubang sugat ninyo? Magaling na ito, Tasyo. Salamat sa panggagamot mo sa akin. Maaari hubang ikaw manguna sa ating paglalakbay upang masundan ho natin sila? Sige, akong bahala roon. Tara na't baka hindi natin sila masundan. Dagli naming sinuong ni Noli ang masukal na damuhan na patuloy naming sinusundan ng matalas na pangamoy ni Aling Ninya. Subalit nang makalayo-layo na kami sa gitna ng gubat at kadiliman, ang inaakala naming nakalayo na ang mga ito, hindi pa pala.
na nag-aabang lamang sa aming pagdating ang tatlong magkakasama. Noli, Tasyo, paghinay-hinay muna tayo. Uminto ang tatlong yon. Naaamoy kong nandirito lamang sila na nagtatago sa malalaking puno. Sigurado ho ba kayo, Aling Ninya? Oo, Tasyo. Hindi pa nagkakamali ang matalas kong pangamoy. Nandirito lamang sila. Minabuti naming magmasid ni Noli hanggang sa maya-maya pa. Itinuro ni Aling Ninya kung saan nagtatago ang mga ito. Ando doon, Tasyo. Kitang-kita ko ang nanlilisik nilang mga mata sa tabi ng malaking punong yon. Nagtungo kami ni Noli sa tinuturo ni Aling Ninya at sa pagdatingan namin doon kung saan sila nakadapo sa isang malaking puno. Dagli ko itong hinawakan at pinadaloy roon ang usal na naging dahilan ng kanilang pagbagsak sa lupa. Aray nako, sino ka ba talaga at bakit ayaw mo kaming tigilan? Magpapakilala ko sa inyo. Ang pangalan ko ay Tasyo at ito naman ang kaibigan kong si Noli. Alam nyo, kung hindi ninyo ibibigay sa amin ang pinangangalagaan ninyong bertud, papipilitan kaming paslangin kayo. Kaya habang maaga pa at binibigyan namin kayo ng pagkakataon, isuko na ninyo ang itim na bato upang makauwi pa kayo ng buhay sa inyong pamilya. Dahil alam ko na tao lang rin kayo. Subalit dahil sa itim na bertud, yan ang nagiging dahilan ng pag-uutos sa inyo na gumawa ng masama. Hindi kami makapapayag na ang isang tulad mo ang kukuha ng matagal na naming pinangalagaan. Wala na tayong magagawa, Tasyo. Paslangin na natin ang tatlong yan. Dahil kahit anong pilit man nating pagdarasal para sa kanila, hindi na magbabagong mga yan. Nakatikim na sila ng laman ng tao, kaya paulit-ulit na nilang hahanapin yan. Ako na lamang bahala sa isang ito at ikaw na sa dalawang yan. Aling Ninya, wag na ho kayong makialam rito. Baka kung mapano pa po kayo sa mga pangit na ito. Sige na ho at magtago lamang ho muna kayo. Gamit ang espiritual na sandata, nagniningning ito sa kanilang mga mata. Ang espada ng kamatayan ang ipinakita ko sa aking kanang kamay. Handa na ba kayong mamatay? At sa dahil yan ang pinili ninyo, pwes, ipagkakaloob namin sa inyo matungo sa impyerno. Dahil yan rin ang kagustuhan ninyo, ang makasama ang inyong Panginoon na may naghahabaang sungay. At sa isang kisap mata, dagling sumugod ang dalawa sa akin habang kaharap naman ni Noli ang isa roon na kanina pang nakikipagtunggali sa kanya na kanya namang pinaglalaruan. Maya-maya pa sa pagtama ng espiritual na espada, bumagsak ang isa roon na naging dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Samantalang ang isa naman ay nagmamakaawa sa akin. Tapos na ako rito, Tasyo. Huwag mo nang buhayin ng isang yan. Nagmamakaawa lang yan para makagawa uli ng kasamaan na kung pakakawalan mo pa, sigurado ko, babalik at babalik lang rin yan dito na magdadala pa ng kanyang mga kalahi. Parang awa nyo na. Pakawalan na ninyo ako. Magpapakalayo-layo na ako sa lugar na ito at hindi na muli akong babalik. Sigurado ka ba? Mga sinungaling kayo. Kapag nakakaramdam kayo ng matinding gutom, hindi nyo na makontrol ang sarili nyo. Wala na kayong pinagkaiba sa mga asong ligaw na kahit sino maaaring sunggaban. Malamnan lang ang kumakalam ninyong sikmura. Kanina pinakikiusapan ko kayo, pero ang titigas ninyo. Tapos kapag nasa bingit na kayo ng kamatayan, doon naman kayo magmamakaawa. Pero sige, dahil sa hindi naman ako masamang tulad ninyo, pakakawalan kita. Pero gusto kong itatak mo sa kukote mo na kaming dalawang magkaibigan ay magtutungo sa kuta ninyo upang paslangin kayong lahat. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na sa lugar ninyo upang hindi ka na madamay. Susundin kong inuutos mo. Huwag mo lamang akong paslangin. Pinakawalan ko ang nilalang na yon at sana nga ay tuluyan siyang magbago. Sa muli naming pagbabalik, nandudo na ang mga kalalakihang naghihintay sa aming tahanan. Daladala ang kanilang mga sandata, pasulyap-sulyap sa aming pagdating hanggang sa magsalita ang isa roon na nagwiwika ng, Anong nangyari, Noli? Tasyo, napaslang niyo ba ang tatlong yun? Akala ba namin kayong papaslang sa kanila? Pero bakit ganun ang nangyari? Umurong ang mga bayag ninyo. Pagsipag-uwian na nga kayo. Wag na ninyong gagalawin si Aling Ninya dahil ako mismong makakalaban ninyo. Pasensya na, Tasyo. Aling Ninya, patawad po sa nagawa namin sa'yo. Nadala lang po kami ng galit namin at ang akala namin ikaw ang gumagambala sa sityong ito. Kalimutan nyo na ang lahat ng yon. Magaling na rin naman na ang sugat ko at pinapatawad ko na kayo dahil sa nauunawaan kong bugso ng inyong damdamin. Kaya nagawa ninyo sa akin iyon. Pero ang tahanan ko natupok na ng apoy. Ganito na lang po, Aling Ninya.
Makikipagbayanihan po kami. Sa dami po naming ito. Madali lang po uling magagawa ang bahay ninyo. Pero hindi na nga lang ho tulad ng dati. Tama yung naisip mo. Sayang ang mga katawan ninyong yan kung hindi ninyo gagamitin sa pagtulong. Maaari bang sa makalawa ay simulan na ninyong paggagawa ng bahay? Dahil sa ngayon ay pangsamantala pa rin naninirahan si Aling Ninya sa aming tahanan. Kaya kung maaari lang sana, madali na ninyong tapusin. Oo naman Tasyo, pagtutulong-tulungan namin. Ihahanda na namin ang mga kahoy na kinakailangan. Ang dami naman pwedeng kuning kahoy dyan sa paligid eh. Basta pako na lang ang kailangan namin. At yun yung ire-request namin ng donasyon kay Kapitan. Makalipas ang ilang araw, tuwang-tuwa na nga si Aling Ninya nang simulan ng gawin ang kanyang natupok na tahanan. Hanggang sa kausapin ko ito na kung papayag siya habang nandoon pa rin siya sa aking tahanan. Kakalasin ko ang kanyang itim na bertud na ipinamana sa kanya ng kanyang itay. Hindi na kailangan, Tasyo. Kontrolado ko ang sarili ko. Hindi tulad ng nakasagupa ninyo na walang pakundangan sa pagpaslang. Iginagalang ko ang desisyon ninyo, Aling Ninya. At kilala ko naman ho kayo. Nabubuhay pa ho si Lolo madalas na kayo nagtutungo sa kanyang tahanan. Salamat sa tulong mo, Tasyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magbabago ang pananaw sa akin ng mga tao rito. At habang abala kami sa pag-uusap ni Aling Ninya, may dumating na isang lalaking nakasaklay habang inaalalayan ng kanyang asawang babae upang makapagpagamot. Magandang araw po. Maaari ho ba kaming pumasok sa loob ng inyong tahanan? Magpapagamot lamang po. Sige ho, pasok ho kayo. Ano ho bang nangyari? Samantalang nung mga nakarang araw lang nakita kitang maayos namang lumalakad. Pero bakit ngayon nakasaklay ka na? Ay nako Tasyo. Gawa lamang sa kahoy ang saklay na ito. Pangsamantala para makalakad lang ako. Biglahan nga ang pangyayaring ito. Sa isang umaga ng pagising ko, hindi ko na maigalaw ng maayos ang aking dalawang hita na para bang nang mamanhid siya pero hindi naman namamaga. Pakiramdam ko lang unti-unti siyang nawawalan ng lakas. Patingin nga ho. Naku Mang Ryan, isa hong kapre ang gumagawa sa inyo nito. May pinutol ho ba kayong puno? Meron Tasyo, sa likuran ng bahay namin. Pero matagal na ang punong yun. At saka nagpaalam naman ako Napuputulin ko na ang puno dahil kinakailangan ko ng kahoy para sa ginagawa naming bahay. Hayaan mo Mang Ryan at kakausapin ko. Pero kung hindi ko siya madadala sa pakiusapan, maaari ko siyang paslangin kesa ikaw naman ang tuluyan niyang pasakitan. Gamit ang malakas na panawag na usal, mabilis na sumanib ang espiritu ng kapre. Nung una ay mahinahon itong nakipag-usap sa akin, subalit dahil sa kanyang galit at sa sama ng loob, nagpumiglas ito habang nagsasalita ng, "Pinutol ng lalaking ito ang tahanan ko. Matagal kong pinangalagaan iyon. Doon nanirahan ang aking pamilya ng mahabang panahon. Subalit anong nangyari? Walang alinlangan niyang pinabagsak ito gamit ang power saw. Sana kami ngayon titira. Marami kaming pamilyang nanduroon. Mga walang awa kayo. Hindi niyo man lamang naisip na may naninirahan doon na tulad naming mga nilalang." Patawad kaibigan. Ako na mismo humihingi ng tawad sa iyo. Ang taong ito ay walang kakayanan na makita kayo. Hindi tulad ko na kaya kong makipag-ugnayan sa inyo. Ano nang gagawin natin ngayon? Ang tahanan namin ay sira-sira na. Maaari kayong lumipat malapit sa aking tahanan. Napapansin niyo bang malalaking punong yan? Pwede kayong manatili dyan. At huwag kayong mag-alala. Ako ang nagmamay-ari ng punong yan. Kaya naman nilalaan ko yan para sa inyo. At ipinapangako ko na hindi ko yan puputulin. Nadala ko sa pakiusap ang kapring yon na nung unang inakala ko hindi siya papayag. Subalit dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya, sumang-ayon itong lumipat sa mga punong malapit sa aming tahanan na may lubos na pasasalamat at ang kagandahan pa noon. Tutulong umano siya sa akin sa kung ano man ang kinakailangan ko at kung ano man ang maaari niyang maitulong pagdating sa panggagamot. Maraming salamat kaibigan. Akala ko aabot pa tayo sa pakikipagkumbate. Salamat sa pangunawa mo Pero pagalingin mo muna ang lalaking ito para pagkatapos niyan maaari na kayong lumipat kagad malapit dito sa aming tahanan para naman magkakapit bahay na tayo. Baka sa aksyon ng kapre na mayroon itong kababaang loob kaya naman ang lahat ng kanyang ikinarga ay kagad niya na rin ipinawalang bisa. Maya-maya pa ay muli nang bumalik sa dating ulirat si Mang Ryan. Pinalis ko na ang kapre matapos niyang kalasin ang lahat at sa oras ding yon
Nakaramdam ng kakaiba si Mang Ryan sa kanyang hita na kung dati ay para na itong nalalantang gulay. Subalit ng oras na yon ay dahan-dahang nanunumbalik ang kanyang lakas na siya mismo ay hindi makapaniwala. Huwag mo hong alalayan si Mang Ryan. Hayaan niyo ho siyang tumayo. Alam kong nararamdaman niya yung lakas na unti-unti nang bumabalik sa kanyang hita. Kamusta na ho, Mang Ryan? Maayos na ho bang pakiramdam ninyo? Oo, Tasyo. Para nga lang ako nagdahilan eh. Tingnan mo, nakakalakad na ako ng maayos at hindi ko na kailangan ng saklay na ito. Pero alam mo, Tasyo, swerte sa akin ang punong yun sa likod ng aming tahanan. Magmula nang putulin ko yun, bumigat ang aming pamumuhay at naantala ang pagpapagawa ng aming bahay. Hindi ko naman alam na may naninirahan palang kapre roon na nagbibigay ng swerte sa amin. Wala ho tayong magagawa, Mang Ryan. Nasira nyo na ho ang tahanan nila. Sa totoo lang ho ginagabayan ho kayo ng kapring yon at ng kanilang buong pamilya. Yun nga lang dahil sa nangyaring pagputol ng puno, nawala na ho sila ng tiwala sa inyo. Pero wag na ho kayong mag-alala. Hindi ka na ho nila pasasakitan. Mabubuti ho silang nilalang at dito na ho sila maninirahan malapit sa amin. Maya-maya pa'y umalis na si Mang Ryan. Itinapon na ang kanyang saklay na kahoy. Maayos na siyang nakapaglakad dahil sa ginawang pagpapagaling ng kapre. Isang gabi, naisipan naming magpahinga ni Noli sa bakuran ng aming tahanan. Naupo kami roon. Sakto namang kabilugan ng buwan ng mga oras na yon, kaya naman kitang-kita ang mga bituin. Subalit habang pinag-uusapan namin ni Noli ang aming kabataan, may napansin kaming lumipad, isang malaking ibon ang nagawi sa aming sityo. Nakita mo rin ba yung Tasyo? Hindi pangkaraniwang ibon yon. Doon siya papunta oh. Halika't sundan na natin. Dagli nga naming sinundan ni Noli at ang direksyon na tinumbok ng nilalang ay patungo sa tahanan ni Aling Naila. Di ba nagdadalang tao yang si Aling Naila? Tama ka, Noli. Kaya siguradong yung sanggol sa sinapupunan ng pakay ng nilalang na yan. Palipat-lipat ng iba't ibang puno ang nilalang habang kaming dalawa ni Noli ay patuloy na nagmamasid kung ano ang gagawin ng nilalang na yon. Kiaga-aga pa ng aswang na ito ah. Ayaw nyo pa rin talagang huminto at sityo pa namin ang madalas ninyong pinupunterya. Oy Tasyo, dumapo na siya sa bubungan nila Aling Naila. Hindi na nakatiis ang aswang na ito dahil sa bangong-bango yata sa amoy ng sanggol sa sinapupunan. Nasa anyo pa rin ang malaking ibon ng nilalang na yon at sa pamamagitan noon, doon niya itinatago ang kanyang sarili upang hindi isiping aswang siya na isa lamang malaking ibon ang dumapo sa bubungan nila Aling Naila. Hanggang sa marinig namin ang pagsigaw ng may bahay, humihingi ito ng tulong habang ang kanyang asawang lalaki ay wala roon na nangangamuhan sa pagtatrabaho sa ibang lugar. Gamit ang usal na pangtigalpo, iniihip ko iyon sa nilalang hanggang sa napagulong ito sa bubungan at pumatak sa lupa. Noli, pasukin mo si Aling Naila. Tingnan mo kung anong kalagayan niya at ako nang bahala sa nilalang na ito. Tumayo ka riyan. Namimilipit ka pa rin ba sa sakit? Nararapat lamang yan sa'yo. Wala kayong awa? Pati ba naman sanggol na wala pang muwang sa mundong ito? Gustong gusto na ninyong paslangin? Anong klase kayong demonyo? Mga walang kaluluwa. At sa maniwala man kayo sa akin o hindi, sa harap-harapan ko mismo, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Bumalik ito sa kanyang tunay na kanyoan, ang postura ng pagiging aswang. Isa kang angal, Tasyo. Umalis ka sa aking harapan. Nasisilaw ako sa iyo. Paano mo kong nakikilala? Samantalang ikaw ay wala kong matandaan. Maliban dun sa isang masamang nilalang na pinatakas ko noon. Tasyo, paslangin mo na yan. Hindi na pinatatagal ang ganyang kasamang nilalang. Kamunti ka na si Aling Naila. Pabuti na lang talaga't sinundan natin yan. Dahil kung hindi, kaawa-awang sanggol na naman ang kanilang mabibiktima. Narinig mo yon? Mukhang hindi ka na makakabalik sa lugar ninyo. Pasensyahan tayo. Pumasok na naman kasi kayo rito sa aming sityo. Wala bang nakarating sa inyo ng babala ko? Meron. At dun ko nalaman ang pangalan mo, Tasyo. Magaling. Dahil alam na nila kung sino kami, papaslangin na kita ngayon upang hindi ka na makapaghasik ng lagim dito sa aming sityo. Dagli kong pinaslangang nilalang gamit lamang ang malalakas na usal hanggang sa lubusan nitong manghina. Subalit biglang dumating ang isa sa kanyang kasamahan. Hinilang papalayo ang walang buhay. Ngunit nag-iwan ito ng isang mensahe.
bago lubusang lisanin ang lugar. Ikaw pala si Tasyo. Namamayagpag ang pangalan mo sa aming samahan. Magbabayad ka sa ginawa mo sa aking anak. Walang kapatawaran ang ginagawa mo sa aming ito. Kapag muli tayong nagkatagpo, pipira-pirasuhin ko ang iyong katawan at unti-unti kong nanamnamin ang iyong laman. Ano ka ba, Tasyo? Isama mo na ang isang yan. Para dalawa na silang ibabaw natin sa lupa. Pabayaan lang muna natin sila, Noli. Sa kanya na rin ang galing. Muli pa kaming magkakatagpo at kapag nangyari na yon, maraming buhay ng tulad nila ang mawawala upang lubusang manahimik ang bawat sityo sa panggagambala ng mga aswang na ito. Naging maayos ng kalagayan ni Aling Naila at dahil nga sa nag-iisa lamang siya roon, nagbaon kami ni Noli ng mga pangontra sa bawat kanto ng tahanan, pati na rin sa may pintuan at nagsaboy ng asin sa bubungan upang hindi na sila makatungtong roon para gambalain ng sanggol sa sinapupunan ni Aling Naila. Ayos na siguro yan, Noli. Magpaalam na tayo kay Aling Naila. Aling Naila, kinakailangan na ho naming umuwi. Wala na po kayong dapat na ipag-alala rito. Sa dami ho ng mga pangontrang inilagay namin hindi na ho sila makakalapit. At saka ho yung kalmin, wag niyo ho yung tatanggalin sa inyong katawan upang kahit saan man ho kayo mapunta, ligtas ho ang sanggol sa inyong sinapupunan. At habang naglalakad kaming papauwi ni Noli, napag-isip-isip namin na hindi titigil ang mga ito sa pagsalakay hanggat hindi napapaslang ang kanilang pinuno. Patuloy at paulit-ulit lamang silang uutusan upang gambalain ng sangkatauhan na kanilang pinipirwisyo. Alam mo, Tasyo, mukhang kinakailangan natin silang puntahan mismo roon. Kung palagi na lang ganito ang gagawin natin, hindi sila mauubos. At sa pagkakataong ito kailangan natin si Aling Ninya upang tuklasin niya kung saan naninirahan ang mga perwisyong aswang. Di ba may kakayanan din siya na tulad nila? Ang kaibahan nga lang mabuti si Aling Ninya at talang naman ang kaluluwa ng mga sumasalakay dito. Tama nga yung naisip mo, Noli. Pakikiusapan ko si Aling Ninya at sana nga pumayag siya. Alam mo na, kagagaling lang sa pagkakasunog ng kanyang tahanan. Kalilipat nga lang niya nung nakaraang araw pero sasadyain ko para kausapin. Kinabukasan ng umaga, dagli akong nagtungo sa tahanan ng matandang aswang upang pakiusapan ito patungkol nga sa pinaplano namin ni Noli. At sa pagdating ko nga roon, walang pag-aalinlangan ng matanda na sumang-ayon sa akin at ibubuwis niya umano ang kanyang buhay upang makatulong sa iba, lalong-lalo na sa mga ginagambala ng mga perwisyong aswang. Ay nako, Tasyo, walang problema sa akin yon. Madali ko lamang na matutukoy kung saan sila naninirahan dahil tulad nila may kakayanan din ako magbago ng anyo. Hayaan mo bukas na bukas rin, may ibabahagi na ako sa iyong impormasyon. Marami hong salamat, Aling Ninya. Patuloy pa rin ho kasi ang panggagambala nila rito. Kung hindi ho namin sila susupilin, wala naman hong ibang magtatangkang kalabanin sila. Tama ka roon, Tasyo. Walang iba kung di kayong dalawa lamang ni Noli. Pero alam mo ba noon, sa kapanahunan ng lolo mo, pati na rin ng lolo ni Noli, tahimik ang mga yan. Ang akala ko nga tuluyan na silang nawala rito. Subalit nang pumanaw ang lolo mo, pati na rin ang albularyong si Vic, abay naglipanan na naman sila. Hindi yata alam ng mga yon na may pinagpasahan ng dalawang matanda upang hindi matigil ang karunungan na meron kayo. Sige ho, Aling Ninya. Hihintayin ko bukas ang balita ninyo. Abay sige, Tasyo. Maaasahan mo ako riyan. Sinadya ko sa kanilang tahanan si Noli. Sakto naman na may ginagamot itong pasyente at ayon sa kanya, isang immortalis ang kanyang kalaban. Walang kamatayan na isa sa namumuno sa impyerno. Ano bang nangyayari, Noli? Pawis na pawis ka na at ang pasyente mo parang hindi nauubusan ng lakas. Pabuti at naligaw ka rito sa aming tahanan, Tasyo. Kanina pa akong pinahihirapan ng isang yan. Halos maubos na nga ang oras ko sa kanya. Isang demonyo nakasanib sa katawan ng taong yan. Malakas siya at hindi namamatay. Bakit hindi mo tawagin ng mga anghel para ikulong yan sa dapat na kalagyan para sa pagdating ng paghukom ang may likha ng bahala sa kanila kung saan man sila pupulutin. Nakakaramdam na rin ako ng pagod, Tasyo. Saka pipilit ko kaninang paslangin ito. Pero paulit-ulit kong ginigilitan, wala talaga. Tinatawanan lang ako Kapag ganyan, Noli, isang immortalis ang kalaban natin. Wala talagang kamatayan yan. Ako na mismong tatawag ng mga anghel para ikulong ang isang yan upang magkaroon na ng kaginawa ng pasyenteng ito.
Pitong arkanghel, kayo na po ang bahala sa isang ito. Ikulong niyo siya sa dapat niyang kalagyan upang sa pagdating ng paghukom, ang Panginoong may likha na ang bahalang humusga sa kanya. Gamit ang lihim na panawag na usal para sa mga arkanghel, bumaba ang mga ito at sinundo ang kampo ng kadiliman hanggang sa maya-maya pa. Nanumbalik na sa dating wisyo ang pasyente ni Noli. Ayan, maayos ka na. Payo ko lang sa'yo. Iwasan mo yung pagmumura. Kasi kaya ka nilalapitan ng mga ganyang uri ng nilalang eh. Yan kasi ang gustong gusto nila. Yung palagi kang galit at nagmumura. Alam mo na, para madagdagan sila. Kaya kung ako sa'yo, madalas kang magdasal at baguhin mo na yung pag-uugali mo. Nang makalis na ang pasyente ni Noli, inihayag ko sa kanya na hinihintay ko na lamang ang impormasyon ni Aling Ninya. At kapag nalaman na namin iyon, kahit na anumang oras ay maaari na kaming sumalakay. Maaasahan talaga yang si Aling Ninya na hindi talaga lahat ng aswang ay masama. May mabubuti pa rin gustong makipagtulungan. Siguro Tasyo, magdarasal muna ako. Marami-rami ring lakas ang nawala sa akin eh. Bukas na bukas rin magtutungo na ako sa inyo. Kahit na wala pang impormasyon ni Aling Ninya. Doon na ako magtatambay. Magdadala na rin ako ng gamit. Kinabukasan nga ng tanghali, dumating na sa aming tahanan si Noli kahit na wala pa si Aling Ninya. Subalit ang ipinagtataka lamang namin na kapag nandyan na si Aling Ninya, madali itong nagtutungo sa aming tahanan upang ipagbigay alam kung ano man ang kanyang natuklasan. Ang galing mo talagang tsumempong magtungo sa aming tahanan, Noli. Oras ng pagkain ng tanghalian. Mabuti na lamang at may masarap na ulam na niluto si Inay. Halika na, kumain muna tayo. Ikaw naman Tasyo, oo. Para kang bago ng bago sa akin eh. Namimiss ko lang ang luto ni Nanay Sonia. Di ba Hunay? O siya, sige na, kumain na muna tayo. At alam ko may mga lakad pa kayo. At nang matapos na nga kaming kumain, sinadya na namin ang tahanan ni Aling Ninya. Maraming beses kaming kumatok, subalit walang Aling Ninyang nagbubukas ng kanyang pintuan. Hanggang sa itulak ni Noli ang trangkahan, bumungad sa amin ang hinang-hinang matanda na halos hindi na makapagsalita. Tasyo, si Aling Ninya, nakabulagta sa sahig. Aling Ninya, ano hong nangyari? Bakit ang dami mong sugat? Bilisan mo, Noli, kunin mo yung kanyang lana. Madali naming ginamot ang matanda hanggang sa humupa ang pagdanak ng dugo sa kanyang katawan at nang dahan-dahang manumbalik ang kanyang lakas. Sinabi nito sa amin ang lugar kung saan nagkukubli ang masasamang nilalang. Subalit dahil sa kanyang pagmamatsyag, hindi niya umano napansin na may 3 uri ng masasamang nilalang ang nandudoon sa kanyang likuran na lubusang umatake sa kanya. Pasensya na ho, Aling Ninya. Pati ho ikaw ay nadami rito. Huwag mong alalahanin iyon, Tasya. Ang mahalaga ay nakatulong ako sa inyo upang matunto ng kanilang pinagkukublihan. Gabi na nang lubusang bumalik ang lakas ni Aling Ninya at nang masigurado naming maayos na siya, agad naming binaktas ni Noli ang daan patungo sa nasabing burol. Kaawa-awang matanda. Pati ba naman yun pinatulan pa ng masasamang uri ng nilalang na yan? Wala talaga silang pinipili ano. Tingnan lang natin, kapag nagkaharap-harap kami, iisa-isahin ko sila. Matitikman nilang spiritual na espada, nakakalas ng kanilang masasamang espiritu. Uminahon ka nga, Noli. Mamaya niyan mawala ka sa sarili mo dahil dyan sa nararamdaman mong galit. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa lubusang makarating sa nasabing lugar. Subalit napakatahimik na para bang walang katotohanan ng sinasabi ng matanda na doon naninirahan ng masasamang uri ng aswang sa tuktok ng burol na yon. Hindi kaya umalis na sila rito, Tasyo, dahil nalaman nilang magtutungo tayo rito. Napakatahimik eh. Parang walang ibang naninirahan sa bundok na ito. Sandali lang, Noli. Sa parting yon, may naririnig akong kumakaluskos. Dahan-dahan kaming nagtungo roon at bumungad sa amin ang isang malaking baboy ramo na nagliliwanag ng kulay pula ang kanyang mga mata. Tasyo, naniniwala ka bang baboy ramong isang yan? Hindi pangkaraniwan ang kanyang laki at ang kanyang pangil ay napakahaba. Hanggang sa may marinig kami sa aming likuran na nagwiwika ng, "Ito na ang tamang pagkakataon ng muli nating pagkikita, Tasyo. Sinuong ninyo ang aming tahanan. Hindi na kayo makakalabas rito. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, nang paslangin mo ang aking anak, pipira-pirasuhin ko ang iyong katawan at nanamnamin ang iyong laman." Ikaw ba yung... Ikaw nga yun. Ikaw pala ang pinuno nila at ang napaslang ko noon ay ang nag-iisa mo palang anak.
Pagbabayaran mo ngayon ang ginawa mo, isang lapastang albularyo. Kayong dalawa ay pagpepiesta namin ang katawan. Nakambang ng mga ito sa amin, kaya naman naganda na kaming dalawa ni Noli. Gamit ang pamaslang na espiritual na espada, inilabas namin iyon sa pamamagitan ng mga usal at ang kayang paslangin lamang nito ay ang masasamang uri ng nilalang na haharang sa aming daraanan. Dito tayo ngayon magkakaalaman kung sino nga bang pagpipiestahan ninyo, kung ang katawan namin o ang katawan ninyo ang pipira-pirasuin namin. Tasyo, papalapit na sila. Mag-iingat ka. Ikaw rin, Noli, maging alisto tayo. Gamit ang espiritual na espada ng mga anghel, iba't ibang uri ng lakas at kapangyarihan ang ginagamit namin ni Noli. Walang humpay na pagsalakay at ang pagkalas ng kanilang espiritu gamit ang makapangyarihang espada na nanggaling pa mismo sa kalangitan. Espiritual na espada ng arkanghel na ang bawat tatamaan nito ay mawawala ng malay at ang inyong espiritu ay magtutungo sa impyerno. Sugurin! Huwag ninyong tigilan ng dalawang yan. Sige, salakayin. Hindi natin kaya ang dalawang ito. Kakaiba ang kanilang espada. Nagliliwanag. Nakakasilaw kung titingnan. Paano pa natin silang tatalunin? Huwag kayong duwag. Umatake lang kayo ng umatake. At huwag ninyong isipin ang buhay ninyo. Ialay ninyo sa ating Panginoon. Hanggang sa mapaslang natin ang dalawang yan. At ipinagmamalaki ko na ang aking pamumuno rito ay nagtagumpay sa dalawang bantugang albularyo. Kamustang kalagayan mo, Noli? Maayos lang ako, Tasyo. Marami-rami na rin ang napapaslang ko. Pero parang hindi sila nauubos. Patuloy pa rin sila sa pagdami. Kaya pa ba natin ito? Magtiwala ka. Kaya natin silang lipulin. At upang matigil ng pagsugod nila, kinakailangan kong mapaslang ang kanilang pinuno. Sa bawat pagsalakay ng mga ito, dahan-dahan akong lumalapit sa kanilang pinuno nang hindi nila namamalayan hanggang sa gumamit ako ng malakas na sabulag na kanila namang ikinagulat hanggang sa mamalayan na lamang nila na nandudoon na ako sa likuran ng kanilang pinuno. Ito na ang huli nating paghaharap. Huwag kang magkakamaling gumalaw dahil kung gagawin mo iyon, mapapaga ang buhay mo sa nagliliwanag na espadang nakatutok sa iyong likuran. Paanong nandiyan ka na sa aking likuran? Kanina lang minamatyagan kita. Hindi mo na kinakailangang malaman ang lahat ng iyon dahil ang mahalaga para sa akin ay ang paslangin ka upang manahimik na ang bawat sityo na ginagambala ninyo. Nagpumilit na lumaban ang pinuno, kaya naman itinara ko sa kanyang dibdib ang nagliliwanag na espiritual na espada ng arkanghel. Naging alo ito sa pagkakatarak sa kanyang dibdib at ang huling naging wika na lamang nito bago lubusang malagutan ng hininga na nagsasalita ng, "Ngayon ay naniniwala na ako na kayong ang dalawa ang bantog na magkaibigang albularyo ng Samar." Okay mga kaiwaga, intense at napakaganda ng kwento. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Noli at Tasyo. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.